Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video are the rules and requirements for dual citizens going home to the Philippines for the month of June 2024. Details coming up. So panibagong buwan, i-update natin ang mga travel rules and requirements para sa ating mga kabayang dual citizens na uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Hunyo. May mga pagbabago ba? May mga nadagdag ba? At para doon sa mga baguhan sa aking channel, ang dual citizen, ito po ay mga natural-born Filipino na nag-abroad, nag-naturalized abroad, at nag-apply ng dual citizenship. So medyo marami-rami ang katanungan kasi meron na tayong na-upload for foreign nationals going to the Philippines. If you guys are on this category, please feel free to check out the channel. We have uploaded your travel protocols to the Philippines for this month. Para din sa ating mga kabayang former Filipinos, na-upload na din natin ang inyong mga travel requirements para sa buwang ito kung kayo ay uuwi ng Pilipinas. Ngayon, para sa mga dual citizens. May dalawang klase po ang dual citizens. Ito po ang mga kabayan nating may dalawang pasaporte. Ito po yung kanilang mga foreign passport at kanilang Philippine passport. Meron din naman tayong mga kabayang dual citizens na walang Philippine passport. Hindi naman talaga mandatory ang Philippine passport kung ikaw ay isang dual citizen. Kung wala kang maipakitang Philippine passport, pwedeng-pwede po yung 3 pages na dual citizenship documents ninyo. So, pinaka-importante is yung inyong pasaporte. Kung kayo ay uuwi ng Pilipinas as a dual citizen, dalawa yung pasaporte ninyo, dapat yung mga passports natin is valid. Especially yung foreign passports natin. Kasi kung yun yung gagamitin ninyo, papasok ng Pilipinas, yung 6 months rule ay nag-a-apply. So, bago pa man mag-book ng ticket, i-check ang validity or i-check kung kailan mag-e-expire yung inyong mga pasaporte. Kasi ang dami nating nare-receive na comment sa ating video na babiyahin na, tapos 4 months na lang yung natitirang validity sa kanilang mga foreign passport, hindi na po yun pwede kasi magde-deny talaga ang mga airline kapag ganyan. So, importante na yung pasaporte natin is valid. Whether it's a foreign passport or Philippine passport, you as a traveler should be responsible sa inyong mga pasaporte na dapat valid ang mga ito. Sa e-travel, syempre, e-travel is still required to all inbound travelers to the Philippines and dual citizens are not exempted of this. So, kailangan mong mag-create ng account sa bagong e-travel. Na-discuss natin ito. Ang dami nating na-upload na tutorial sa channel. Kung kailangan nyo ng guide, please feel free to check out the channel. Marami tayong tutorials na in-upload for your reference. So, kailangan nyo mag-create ng account sa e-travel at mag-register within 72 hours or 3 days before you depart. Klaruhin natin kasi medyo may nag-correct sa atin minsan na 72 hours is not 3 days. So, I don't know kung nagjo-joke pa siya, but within 72 hours, nasa sa inyo yon kung magre-rehistro kayo within 72 hours or 48 hours or on the day of your flight, mag-register kayo sa e-travel. Yung mga nadagdag sa e-travel, in-incorporate na din nila ang customs declaration sa e-travel portal. So, wala na po yung may separate na registration sa declaration. Pero siguro yung mga airline, nagbibigay pa rin ng declaration form yung sa papel. But eventually, mawawala na rin yun. Kasi nga, nailagay na nila sa e-travel portal yung customs declaration. Madami din tayong mga na-upload na video about it. Kung meron kayong i-declare or kung wala kayong i-declare, pwede nyong gawing guide ang ating mga tutorial na nasa channel. Sa ticket naman, as dual citizen, isa ito sa mga perks bilang isang dual citizen. So, pwede kayong mag-book ng one-way ticket papuntang Pilipinas. Pero syempre dapat, you should back it up with documentation. Kasi may mga airline talaga, especially kung yung ipinakita mo is yung foreign passport mo, medyo stricto talaga sila doon.
As a dual citizen, you can stay in the Philippines indefinitely. Kailangan lang may ipakita kang proof. Ito yung Philippine passport mo kung meron. Or kung walang Philippine passport, yun yung dual citizenship documents. Alam ko may magsasabi na naman diyang, hindi naman yan hiningi sa akin the last time umuwi ako. Makikita naman sa country of birth ng foreign passport mo na born ka in the Philippines and stuff. You as a traveler should be responsible in all travel documents that the Philippine government requires, that the airlines imposes. Huwag po tayong magmarunong na mas marunong pa tayo sa mga airline minsan. You just need to follow the rule para wala po tayong aberya. Napakasimple po ng mga requirements. Ang daming nagrereklamo din na bakit daw ang arte-arte ng Pilipinas. Kung tutuusin, honestly speaking, ang konti na lang talaga ng requirements na hinihingi nila compared noon. If you can compare it during the pandemic time, Diyos ko, parang ayaw mo nang umuwi ng Pilipinas. Compared this time. At madami din tayong nare-receive na positive feedback from travelers na hassle-free yung pag-uwi nila ng Pilipinas. Ang dami lang talaga nagpo-post ng mga fake news about ang daming bawal, bakit ang daming hinihingi, and stuff like that. And we make it a point that we share with you guys real experience of travelers na nag-share sa atin ng kanilang karanasan na umuwi ng Pilipinas. But it doesn't mean that it's going to happen to you because every traveler has their own experience when they travel to the Philippines. For example, hindi porket hiningan siya ng ganitong dokumento, hihingan ka rin kasi weather kasi sila dyan eh. Hindi ko din maintindihan minsan kasi yung consistency wala talaga. Pero you as a traveler, just be responsible, dalhin yung mga kailangan dokumento na kailangan mong ipakita when you are traveling as a dual citizen. Meron yan sa website ng Bureau of Immigration. Meron din yan sa website ng mga Philippine consulates abroad. Nakalista po yung mga travel requirements or travel documents na kailangan mong bitbitin. Kahit nung nag-oath taking ka as a dual citizen, kapag wala kang Philippine passport, dapat dala-dala mo yung original dual citizenship paperwork. And for those travelers who did not want to follow this guide, that is completely fine. Kasi may kanya-kanya tayong diskarte kapag umuwi tayo ng Pilipinas, meron tayong mga kanya-kanyang documents na dinadala, meron din tayong mga kanya-kanyang documents na dinadala. So kung saan kayo komportable at yun na yung nakasanayan nyo sa pag-uwi nyo ng Pilipinas, nasa sa inyo yon. But I hope you guys will not experience any hassle because you got so complacent na hindi siya hinihingi for a long time. But all of a sudden, hiningi at wala kang maipakita. So, it's better to always be prepared when you travel. Hindi din masama if you are overly prepared. Mas maigi na yung dala-dala mo kaysa hindi hanapin, kaysa hanapin na hindi mo dala, di ba? So, mahahassle ka talaga. Doon sa mga dual citizens na babiyahe ng Pilipinas kasama ang kanilang mga foreign spouse and foreign kids, yung asawa ninyo at mga anak ninyo ay makaka-avail ng balikbayan privilege. Kailangan lang dalhin ang iyong marriage certificate and birth certificate ng mga bata kasi kailangan yung magpakita ng proof of affiliation sa dual citizen. So, dalhin niyo po yon kasi may 1-year visa po sila upon arrival into the Philippines. May ilan-ilan pa rin tayong mga kababayan na nagtatanong about RT-PCR test and antigen. Wala na po, matagal na pong winala ito ng Philippine government as travel protocol to the Philippines. So, hindi na po sila nagre-require nito kung hindi ka vaccinated. Hindi na nga hinahanap yung vaccination card or vaccination certificate ng mga biyahero. Sa travel insurance naman, ito ay optional, hindi na ito mandatory. So, depende na yun sa inyo kung gusto nyong mag-avail ng travel insurance while you are in the Philippines. Isiguro nyo lang na yung travel insurance na nabili ninyo or na-avail ninyo ay magagamit nyo sa Pilipinas in cases of emergency. So, yan na lang po ang mga hinahanap na travel requirements kung kayo ay uuwi ng Pilipinas bilang isang dual citizen. At doon sa mga kabayan nating kakauwi lang under this category ng mga dual citizen,
Kung maaaring i-share ninyo ang inyong experience sa pag-uwi sa Pilipinas, kung ano ba talaga yung hinahanap nila when you arrive in the Philippines, nagsiscan ba sila ng QR code doon sa e-travel kapag nag-generate ng QR code when you register. And I really appreciate it, guys, sa pag-share ng inyong experience. So ito po ang ating latest travel updates papuntang Pilipinas para sa mga dual citizens para sa buwan ng Hunyo 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin natin yan as much as we can. Please bear with me kasi sa sobrang daming comments, natatabunan na yung iba. Pero gagawan po natin ng paraan yan para masagot ang inyong mga inquiry. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.